The House of Representatives has impeached Vice President Sara Duterte on the last day of session on Wednesday, February 5. Sources from inside the House of Representatives told Manila Times that 153 congressmen signed the impeachment complaint against Sara Duterte. They said it will be formalized in plenary mamaya. Mamaya yan mga kotsero, intayin natin yan. Under the law, only 101 lawmakers are needed for the House to endorse the complaint to the Senate where she will be tried. Okay, Duterte is facing 3 impeachment complaints over misuse of public funds, culpable violation of the Constitution, and betrayal of public trust. Uy! Uy! My goodness! Mukhang totoo nga! Diretso na sa Senate, hindi na dadaan sa Committee on Justice, guys. Diretso na sa Senate to. Dito naman at least 200. Pero, dito naman sa iba, 100. Ito, si Red Mendoza, ano to eh. Tao ni ano to eh. Hindi man tao ni Sara. Pero, isa sa mga ano ni Sara yan eh. Duterte yan eh, si Red Mendoza. So, yun. House impeaches VP Sara Duterte. 153. Or more than 1/3 of its members. Oh my God! Ano hong nangyari? Si Sara Duterte is already impeached in the House of Representatives, mga kotsero. So what does that mean? Mga kotsero, ibig pong sabihin, aakyat na po itong impeachment complaint sa Senado. Sa Senado na pupunta, kaso nga lang, yung composition ng Senado natin, ewan ko lang kung may impeach siya. Pero puntahan muna natin itong balita na to, mga kotsero. Round 1 goes to the Philippines. Round 1, mga kotsero, nanalo po ang sambayan ng Pilipino sa impeachment kay Sara Duterte, mga kotsero. Confetti! Impeach si Sara! Woohoo! Impeach si Sara! Woohoo! Party, party! Impeach na si Sara Duterte! So, okay, punta na tayo sa balita. Ito ho yung una kong nakita, mga kotsero, na balita. So, medyo kinabahan ako kasi di ako sure. Kinabahan ako nung una. Sabi ko, totoo ba tong balita na to? Totoo ba to? Is this for reals? Sabi ko, House impeaches VP Sara Duterte. Ay, my goodness! Nagulat ako, sabi ko. Totoo ba to? Seryoso ba to? Is this for reals? Tapos, nakita ko to, yung sa kapatid ni Bilyonaryo, si Politico. Sabi ni Politico, 150 and counting support for Sara Duterte's impeachment grows in the House. Oh my goodness. So, ibig sabihin, mga kotsero, papunta na sila, or siguro dito naka 1/3 na. Naka 1/3 na ba sila? 200. Tapos dito, impeach na. 153. Ayun na nga. Impeach na, guys. O, ito na, no? Balita ni Manila Times. VP Sara impeached by House. So, hindi lang po nag-iisang balita. The House of Representatives has impeached Vice President Sara Duterte on the last day of session on Wednesday, February 5. Sources from inside the House of Representatives told Manila Times that 153 congressmen signed the impeachment complaint against Sara Duterte. They said it will be formalized in plenary mamaya. Mamaya yan, mga kotsero, intayin natin yan. Under the law, only 101 lawmakers are needed for the House to endorse the complaint to the Senate where she will be tried. Okay, Duterte is facing 3 impeachment complaints over misuse of public funds, culpable violation of the Constitution, and betrayal of public trust. Uy! Uy! My goodness! Mukhang totoo nga! Diretso na sa Senate, hindi na dadaan sa Committee on Justice, guys. Diretso na sa Senate to. Dito naman at least 200. Pero, dito naman sa iba, 100. Ito, si Red Mendoza, ano to eh. Tao ni ano to eh. Hindi man tao ni Sara. Pero, isa sa mga ano ni Sara yan eh. Duterte yan eh. Si Red Mendoza. So, yun. House impeaches VP Sara Duterte. 153. Or more than 1/3 of its members. Oh my God! Ano yung mga cases? Ano yung mga basehan? Ano? Siyempre, yung 3 impeachment complaints. Ano ho yung impeachment complaints? Yung impeachment complaints are primarily centered on the issues of yung Mary Grace Piatos, yung 125 million peso confidential fund, yung kanyang paggamit ng yung budget ng confidential funds. Tapos, ano ba? 7 billion in unliquidated cash advances from her tenure as education sec. 7 billion ba naman kasi? Unliquidated cash advances. Eh kanina, nakita ko, magkasama na si Zulaika tsaka si Sarah. Oo, nakita niyo na ba yung picture na yun? Ayun, si Zulaika Lopez, oh. Pak! Nagbalik na si Zulaika Lopez. She is back on duty. And you will be impeached. Hindi pala you will. Impeach ka na, Sara Duterte. Conviction na lang, guys. Conviction na lang. Kailangan sa Senate. Sana ma-convict. Kaso with the current composition of Senate, baka hindi magtagal. Tapos mag-e-election pa. Patay. Anyway, ano nga ba yung ikinasa sa kanya? Balik natin. Yung puro ganun eh. Yung 3 impeachment complaints eh. Grabe, no? Pasabog. Magsi-session break na lang. Kaya pala may sinabi kanina si Secgen Velasco. Exciting daw today. Ngayon, mga kotsero, let's talk about what happens next. What happens next is,
the Senate will now convene and mag-uusap sila ng rules. Ang Congress mag-uusap ng rules to determine yung rules ng impeachment court. Tapos, si Senate President will be the judge and then yung ibang members of the Senate will be the other judges. So, si Senate President parang magiging parang Chief Justice, ganun. Tapos, magbobotohan sila. Pero ang gagawin lang ni Senate President is taga-organize lang, kumbaga. Para lang maayos. Parang chairman ng hearing, ganun lang siya. Hindi siya magdi-decide. Ang decision will be based on the votes of the different members of the Senate. So there's 23. Most probably, she will not be convicted of impeachment. Real talk tayo, guys. Most probably, she will not be impeached sa impeachment court. O, doon tayo. Real talk tayo, guys. Wala tayo magbolahan. But, at the very least, baka Kuchero, sakto, no? Session break. Wala nang wala nang question mark dyan. Special session na yan. Kasi kailangan mag-proceed eh. May constitutional requirements kasi dyan eh. So, hindi pa siya tanggal. Correction na, baka kasi mali ang pagkakaintindi natin. Hindi pa po siya tanggal as a Vice President. So, yun. So, let's be real. Marami na pong nag-express ng intention nila na hindi nila i-impeach si Sara. That's around 12 if I'm not mistaken. I think para ma-impeach si Sara, kailangan mo ilan ba 2/3? 15 para ma-impeach. So, most probably, hindi makukuha yung 15 na yan. Most probably. Malabo yan. Hindi natin makukuha yung 15. Because, meron pang mga kaalyado dyan si Sara. And by estimates, merong 12. So, malabo. Real talk lang. Huwag tayo masyadong umasa. But the fact, mga Kuchero, the fact na she is already impeached in the House of Representatives, it means a lot. Ano ngayon ang magpapasway? Ano ngayon ang makapagpapabago sa isip ng mga senador? Alam nyo makapagpabago dyan? Pressure galing sa taong bayan. Yun na lang makakapagpabago ng isip nila. Lalo na sa mga re-electionist. Abangan natin kung anong mangyayari. Pero sa akin, mga Kuchero, ito ang mas importante sa lahat. Manalo matalo sa impeachment court, walang problema. Ang gusto ko lang, mga Kuchero, makalkal yung baho ni Sara. Yun lang gusto ko. Kasi kapag nasa impeachment court na, mga Kuchero, labasan na ng ebidensya yan. Sino magbe-benefit sa impeachment? Pilipino. Taong bayan ang magbe-benefit dyan. Finally, magkakaroon na tayo ng kaso na isang tiwaling opisyal ay tinanggal sa posisyon. Finally, magkakaroon tayo ng ganyan. Ako mga Kuchero, win or lose sa impeachment court ng Senate. Mas maganda kung win, di ba? Pero kahit matalo, para sa akin mailabas lang ang katotohanan tong confidential funds. Okay na yun. Mailabas ang katotohanan tungkol sa COA report. Okay na yun. Mailabas ang katotohanan tungkol sa Mary Grace Piatos, Milky si Kuya. Okay na yun, mga Kuchero. Happy na ako dun. At saka alam nyo, mga Kuchero, ito pang masaklap dyan para kay Sara. Hindi matatanggal ang label na impeach sa kanya. Kahit hindi siya ma-impeach ng impeachment court, hindi natatanggalin sa kanya yung impeached. Forever na nakamarka yan sa kanya. Impeached by Congress. Impeached by House of Representatives. Kahit anong gawin niya. Hindi na matatanggal sa kanya. Meron kasi akong voters regret. Binoto ko marami akong voters regret, guys. Si Legarda, si Robin, eto si Sara. Pinagsisisihan ko na binoto ko si Sara Duterte. Legit, pinagsisisihan ko na binoto ko si Sara Duterte. At bumoto ako sa kanya, kasama ko sa 32 million. Tumiwalag na ako dyan sa 32 million na yan. Hindi lang ako, pati misis ko. Hindi lang pati misis ko, pati kapatid ng misis ko. Hindi lang pamilya ko, pati mga magulang ko, pati mga kamag-anak ko, lahat kami dismayado kay Sara Duterte. Hindi lang dahil kumontra siya kay Bongbong Marcos, pero kasi tiwali si Sara Duterte. 1,121 votes, 96%. See? Marami kami dito gustong i-impeach si Sara. Kayong 32 million, ubos na kayo. Kasi yung 32 million na yan, more than half, mga loyalist. Huwag kayong magmagaling. Wala kayong numero, mga 32 million, wala yun. Kaya lang kayo nagka 32 million dahil sa loyalist. Huwag kayong mag-angas. Wala kayo sa lugar mag-angas. Legit yan. Kamusta yung poll natin? Punta natin yung survey natin. On dami, 1,339. 5% lang kaya siya impeach. Ibig sabihin, 5% lang ang nanonood sa atin ngayon na DDS. Out of 5,094, 5% ay mga DDS. Yun mga Kuchero. Wag na tayong wag na tayong magpanggap. Wag na tayong mag-angas kasi. Kaya kayo nakaka-turn off eh. Kayong mga DDMs. Kaya kayo nakaka-turn off. Number 1, ang yayabang nyo. Number 2, pretentious naman kayo. Pangatlo,
Puro intellectually dishonest kayo, puro kayo double standard. Ang dami yung double standard. Yung ginawa ni Digong, okay sa inyo kahit mali. Pag yung bagay na yon ay ginawa rin ni PBBM, nagsisisigaw kayo. Yung tamang ginagawa ni PBBM, mali sa inyo dahil yung idol nyo kontra doon. Pero pag nagbagong isip ni Digong, okay na rin sila. Yun ang problema dyan eh.